Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, pumandakan siya sa lubungin. Isang maligaya at puno ng pag-asang araw po sa inyong lahat. The gem cannot be polished without friction, nor man perfected without trials. Huwag po tayong manghina, huwag po tayong magulat kung tayo man po ay dumadaan sa mga pagsubok sa ating pong mga buhay. Ito po ay makakatulong upang tayo ay mas lalong maging malakas. Ako po ang inyong kaibigan dito sa Tinig ng Pag-asa, Angeli Magluyan Ricarte. Ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio. Patuloy po namin kayong inaanyayahan na kami po ay samahan sa loob ng 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatili ng matatag na relasyon sa ating tahanan at sa pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Kami po ay nagnanais na kayo ay padalhan ng mga aklat at aralin sa Biblia. At kung kayo po ay meron ding mga katanungan o anuman ang nais ninyong iparating sa amin, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777 o sa numerong 0968-8536-607. 0968-8536-607. Para naman po sa ating mga kaibigan na nasa labas ng bansa o nasa labas ng Metro Manila, maaari po kayong tumawag sa ating pong toll-free number 1-800-132-20196, 1-800-132-20196. Maaari rin po kayong magpadala ng mensahe sa ating pong email address, connect@adventist.ph. Maaari rin po kayong magpadala ng mensahe sa atin pong Facebook page, facebook.com/AWR Luzon, Philippines. Sa mga nagnanais po na magkaroon ng readily available na Bible Study Guide for children and for adult, maaari niyo pong bisitahin ang bibleschools.com/Central Luzon. Kami po ay magagalak na makatanggap ng mensahe na magmumula po sa inyo. Ngayon pong 2 linggo, tayo ay mayroong natatanging pag-aaral na may pamagat na Journey to Wellness. At ito po ay ibabahagi sa atin ng Certified Family Educator and Life Coach. At kasalukuyan din po siyang naglilingkod bilang Women's Ministers Director ng North Philippine Union Conference. Wala pong iba, si Ma'am Irene Gabin. Ang kanya pong topic ngayong araw na ito ay patungkol po sa sunlight or light. At bago po natin ibigay sa kanya ang pagkakataon, tayo po ay makakarinig muna ng isang awitin. Susundan kita, O Jesus, anumang kahinatnan, saan man ikaw humayo, susundan kita, Jesus. Susundan kita, O Jesus, dugo mo'y ibinuhos, itakwil ka man ng lahat, susundan kita, Jesus. Ako man ay pighatiin at labis na tuksohin, noon ay ika'y tinukso, kaya nga susunod din. Bagaman ako'y akayin sa kadalamhatian, ikaw ay dinalamhati, ako ay susunod din. Susundan kita, O Jesus, dugo mo'y binuhos, itakwil ka man
lahat, susundan kita, Jesus. Napakaganda po ng musika na ating pong napakinggan. Maraming salamat. Again din, maraming salamat sa iyo, Ann, at kay Andy. Nakasama ko po dito sa studio sa ating pong programa. Muli, nais ko pong batiin kayo ng isang mapagpalang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Salamat po sa inyong mga text messages na amin pong tinanggap at nakakatuwa naman po na marinig sa ating pong mga taga-subaybay na sila po pinagpapala sa ating pong programa. And we encourage you to share the link para po marami pong mga tao ang mabigyan po natin ng pag-asa. Ngayon po sa ating pag-aaral, magpapatuloy tayo at kagaya ng ating pong pinag-aralan ng mga nakaraan, tayo po ay ating pinag-aaralan dito yung may kinalaman sa ating kalusugan and of course bahagi po ng kalusugan ng ating spiritual health. Nais ko po kayong anyayahan muli sa isang maikling panalangin. Mapagmahal po naming Panginoon, muli naming itinatalaga sa inyo ang aming pong pag-aaral at nagpapasalamat po kami sa presensya ng Banal na Espiritu na magbubukas at magbibigay sa amin ng kaliwanagan at maunawaan namin ng lubos ang mensahe niyo para sa amin. Marami pong salamat na inyong pagpapalain ang lahat ng aming mga taga-subaybay at ganun din ang buong programang ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang ating pong pag-aaral ngayon ay may pamagat na A Life That Shines. Diba gusto natin maging maliwanag ang ating pong mga buhay at gusto din natin magkaroon ng liwanag ang lahat ng ating mga landas, di po ba? Lalo tigit, alam niyo po tayo ay tumataas pa rin ang tumataas ang rate ng mga pasyenteng natatamaan po nitong virus na ito. Hindi natin alam kung kailan po ito matatapos. At ang mga balita na naririnig po natin sa radyo o kaya nakikita natin sa telebisyon, sa mga internet, sabi ng mga tao ayaw na raw nilang makinig ng balita sapagkat para bang sila ay natatakot daw, ang sabi na nila, para bang dumidilim lalo ang kanila pong lakbayin. Sana hindi po tayo maapektuhan ng mga balitang atin pong naririnig na ito, bagkus ito po ay magbigay sa atin ng mas lalong pag-iingat, lalo tigit ngayon sa panahon po ng COVID. Ang sabi nga ay COVID is real, kaya wag po nating baliwalain ang mga health protocols na atin pong na ibinibigay po sa atin na dapat nating sundin. At dahil pinag-uusapan po natin ay tungkol sa liwanag. Okay, nais ko pong umpisahan sa pagbibigay sa inyo ng kahalagahan ng sunlight. Hindi kasi liwanag ng sunlight sa atin pong mga buhay, sa ating kalusugan. Gaano ba kahalaga ito? Alam naman natin, review na ang sunlight po ay good source of vitamin D. Kaya ewan ko sa inyo kung ilan pa sa inyo ang meron kayong panahon sa umaga, pag sikat ng araw kayo po ay lumalabas, at lumalanghap kayo ng sariling hangin. And of course, nandun, you take the vitamin D from sunlight. Ang sunlight po ay nakakatulong ito sa atin pong katawan para mas lalo tayo maging fresh, Subukan ninyo na sa buong maghapon, wala kayo man lang sunlight, para bang kulang talaga, At natutuwa po ako na ang sunlight ay freely given to us by the Lord, Lahat ito ay ibinibigay sa bata, sa matanda, o sa mayaman o mahirap. Talagang free po ang sunlight at ito po ay kagaya ng sinabi ko sa inyo, good source of vitamin D. May ilang mga benefits of sunlight na gusto kong ibigay sa inyo. And sabi po ng science, it burns fat, it boosts energy, it improves our eyesight, it promotes weight loss also, it improves endocrine health, it improves quality of our sleep, and of course the blood circulation. And to summarize, sunlight boosts our immune system. So ganyan kahalaga ang sunlight. And of course, ang sunlight, dahil ito po ay nakatutulong sa atin pong kalusugan, muli kong iuugnay ito sa ating spiritual health. Ayan. From time to time, kagaya ng sinabi ko po sa inyo dati, ang ating pag-aaral ay this is the total health. And of course, we would like to connect this sunlight to our spiritual health.
Ano ba itong sunlight na ito? Ang sabi po sa Juan 8:12, ako ang ilaw ng sanlibutan. I am the light of the world. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon tayo ng ilaw ng kabuhayan. Sa makatuwid, ang sunlight o yung light ay kumakatawan sa ating Panginoong Hesus. Di po ba ang ganda-ganda? Katulad kahapon, yung water ay kumakatawan sa ating Panginoon bilang siya ang tubig ng buhay. Ang sunlight naman o yung light ay kumakatawan sa ating Panginoon pa rin bilang siya ang ilaw ng sanlibutan. Kung nais nating maliwanagan ang ating pong buhay, ay nandoon ang Panginoon sa buhay natin para maliwanagan tayo at hindi po tayo manatili sa kadiliman. Mga awit 119. Okay, gusto ko pong tingnan natin ito. Mga awit 119:105. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Wow, ang ganda, no? Ang salita ng ating Panginoon ay siyang ating ilawan, no? Sa gabi, siya ang ilawan natin at siya rin naman ang ating liwanag. Yan, sa lahat ng ating mga landas. So, kung ang sikat ng araw ang nagbibigay sa atin ng liwanag para makita natin ang tamang daan, ang tamang direksyon, ang Panginoon din po ang siyang ilaw o siyang liwanag na siyang magbibigay sa atin ng ng kaliwanagan. Ano ba ang ibig sabihin ba? Nasa kadiliman tayo? Alam niyo po ba, maraming mga tao ang nasa kadiliman. Ang ibig sabihin, hindi pa po nila nakikita ang katotohanan ng buhay. Ibig sabihin, maraming mga tao, sila po'y nabubuhay, ngunit wala talaga sa kanila yung liwanag ng katotohanan ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ng ating Panginoon sa Juan 14:6, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Muli sasabihin ko po sa inyo, maraming mga tao, wala sila sa liwanag. Nabubuhay sila, ang mga ginagawa nila ay hindi sang-ayon sa liwanag na mula sa ating Panginoon. Kaya po mahalaga ang sabi ng ating Panginoon, ako ang daan. Ako yung liwanag, ako yung katotohanan. Kaya hindi kayo makakarating sa Ama. Ang sabihin, hindi kayo magkakaroon ng magandang relasyon sa Diyos kung wala ako sa buhay mo. May mga nagtatanong kasi ng mga tao, ano bang ibig sabihin? Ako ba'y talagang nasa liwanag ng katotohanan? Ayan, May mga taong sinasabi nila, bakit ang dami-dami ng religion? Paano kung malalaman kung alin ang tunay na religion? Alin ang tamang katotohanan? Sino ang nagsasabi talaga ng katotohanan sa mga religion na ito? Kasi merong mga religion, merong Islam religion, merong Christianity, merong Judaism, merong Buddhism, merong Hinduism. These are the major religions in the world. Christianity, Islam, Judaism, Buddhism, Hinduism, at marami pa pong iba. At sa ilalim ng mga malalaking na denomination na ito, ay makikita po natin na marami pa rin na mga nandoon, na mga nabibilang pa doon. Kaya marami mga tao ang nalilito. Yan po ang pag-aaralan natin ngayon. Okay, ang ibig sabihin mo ng church ay iglesia. Ito po ay sa Greek tinatawag na ekklesia. Ang ibig sabihin, to call out, call together, gather together. Ibig sabihin, ang word na iglesia o church ay hindi tumutukoy sa building, kung hindi ito ay tumutukoy sa gathering of people, sa mga tao, sa congregation. So, marami mga tao ang nagtitipon-tipon, in religious services, at yun nga po, marami ang nagsasabing, alin ba ang tunay na religion? Ano ba talaga ang tunay na liwanag? Saan ba ang direksyon ko? Ayan. So, ngayon po ay pag-aaralan natin at nais ko po kayong dalhin doon sa katotohanan. Sa pamamagitan ng pagsasabi sa inyo ng katangian ng mga tunay na iglesia. Yan po, Ano-ano ba ang mga katangian ng tunay na iglesia na ito ang magbibigay sa akin ng kaliwanagan? Una, ang tunay na iglesia ay itinataas ang pangalan ni Kristo at ang kanyang pagliligtas. Okay? Ang tunay na iglesia ay itinataas ang pangalan ni Kristo at ang kanyang pagliligtas. Ang ibig sabihin, ang iglesyang ito o ang church na ito ay talagang Christ-centered.
hindi yung anuman ang kanyang itinataas. Mga Gawa 4:12. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas, kundi si Hesukristo lamang. Ang tunay na iglesia, kapag pumasok kayo sa kanilang iglesia, ang itinataas nila ay ang pangalan ni Hesukristo bilang tagapagligtas at hindi itinataas ang sinumang buhay ng tao. Pangalawa, ang tunay na iglesia ay nananampalataya sa salita ng Diyos, ang Biblia. Okay? Ang tunay na iglesia na nagbibigay ng liwanag sa atin ay yung ginagamit ang banal na kasulatan bilang ito ang manual, ang salita ng ating Panginoon. Juan 5:39. Ang sabi po ay ganito, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito'y siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Yan po ang tunay na iglesia ay ginagamit ang banal na kasulatan bilang salita ng Panginoon na ito ang magiging gabay, nagbibigay ng liwanag. Pumunta tayo sa pangatlong katangian. Ang tunay na iglesia ay sumusunod sa 10 utos ng Diyos. Okay? Ang iglesia po ba ninyong kinabibilangan ay sumusunod sa 10 utos ng Diyos? Ito po ay tinalakay natin nung nakaraan na ang 10 utos ng Diyos ay makikita po natin ito sa Exodus. Makikita natin doon ang 10 utos ng ating Panginoon. So, ang tunay na iglesia ay sumusunod sa 10 utos ng Diyos. Ano po yung 10 utos? Ang huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila. Pangatlo, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos na walang kabuluhan. Pang-apat, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Pang-5, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Pang-6, huwag kang papatay. Pang-7, huwag kang mangangalunya. Ika-8, huwag kang magnanakaw. Ika-9, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. At ika-10 utos, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki ni babae, at ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. Yan po ang 10 utos. Ang tunay na iglesia ay sumusunod sa 10 utos ng ating Panginoon, lalo tigit yung ika-4 na utos na tungkol sa Sabat. Pag-aaral natin sa mga susunod na araw. Apokalipsis 12:17. Ang sabi po dito ay, at nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumakas sa nalabi sa kanyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at patotoo ni Jesus. Yung babae, dito sa talatang ito ay tumutukoy sa iglesia. Okay, so magpatuloy po tayo. Pang-4, ang tunay na iglesia ay may patotoo ni Jesus. Yung spirito ng hula, merong spirit of prophecy. Sinasabi sa Apokalipsis 19:10, at ako'y nagpatira pa sa kanyang paanan upang siya'y aking sambahin, at sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin yan, ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mayroong patotoo ni Jesus. Yung patotoo ni Jesus, yun yung spirito ng panghula. Sumamba ka sa Diyos sapagkat ang patotoo ni Jesus ay siyang espirito ng hula. So, ang tunay na iglesia ay meron pong spirito ng panghula. At ako po'y nagagalak na sabihin sa inyo na ang Seventh-day Adventist Church ay may mga katangian ng lahat ng ito. Hindi ko to sinasabi dahil lamang kami ang merong ganito. Kung hindi, ito'y mula sa banal na kasulatan. Okay, so tayo ay pupunta sa ika-5 katangian ng iglesia, ng tunay na iglesia na magbibigay sa atin ng liwanag ng ating landas. Ang tunay na iglesia ay ginagawa ang tunay na turo ng bautismo sa pamamagitan ng paglulubog. Marami kasi po ang nagbabaptize pero hindi palubog. Ang tunay na iglesia ay ginagawa po yung tamang paraan na siyang turo ng banal na kasulatan sa pamamagitan ng paglulubog, yung immersion. Anong sinasabi sa Apokalipsis 12:17? Na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may patotoo ni Jesus, at ito'y tumutukoy sa baptiso. Ang baptiso
Ang ibig sabihin ay to immerse. Okay? Tingnan po natin ang talata mula sa Mateo 3:13 at 16. Nang magkagayon na paroon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya'y bautismuhan niya. So ang Panginoon mismong Jesus ay binautismuhan sa pamamagitan ng paglulubog. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig. Ang ibig sabihin, siya'y mula sa tubig. Siya'y umahon sa tubig at narito na buksan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. Yan ang tunay na iglesia na nagtuturo na ang bautismo, ang paraan ng pagbautismo ay sa pamamagitan ng paglubog sa tubig. Ika-6, ang tunay na iglesia ay itinuturo ang kalagayan ng namatay na sinasabi sa Biblia, sapagkat marami po ang mga makaturuan na nagsasabi na kapag ang tao ay namatay, pumupunta siya sa langit o sa impyerno o sa purgatorio. Hindi po yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan sa Juan 11:11? Ang mga bagay na ito'y sinalita niya at pagkatapos nito'y sinabi niya sa kanila, si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog, ngunit ako'y paroroon upang gisingin ko siya sa pagkakatulog. So ang kamatayan ay inihalim tulad sa pagkakatulog. Di ba? Kapag tayo tulog, may nalalaman pa po ba tayo? Wala tayong alam. Kapag tayo tulog, hindi natin alam kung ano nangyayari sa kapaligiran natin. Ganyan din po ang kamatayan. So, ang tunay na iglesia ay nagtuturo ng tunay na sinasabi ng banal na kasulatan. Ecclesiastes 9:5, ano pang sabi? Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Maiksi ang panahon natin ngayon para i-discuss ito. Kung mayroon po kayong ilang mga katanungan, amin po yang sasagutin sa susunod na pagkikita po natin. Ika-7, ang tunay na iglesia ay itinuturo ang batas at prinsipyo ng kalusugan. May mga ilan na mga iglesia na parang pinababayaan lang nila yung mga paninigarilyo, pag-inom ng alak. Ang tunay na iglesia, hindi po yan, sabihin, kino-conform o hindi sumasang-ayon dyan. Itinuturo po, lalo tigit ng Seventh-day Adventist Church, ang prinsipyo ng kalusugan na ang ating katawan, ang sinasabi sa 1 Corinto 3:16, hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Kaya kami po ay nagtuturo ng tamang prinsipyo ng kalusugan na ang ating katawang ito ay templo ng ating Panginoon. Huwag natin itong lagyan ng mga makakasira sa ating kalusugan, sapagkat tayo na naniniwala na tayo katiwala ng ating Panginoon sa ating katawan. Kaya huwag natin itong lalagyan. Yung iba sinasabi nila na, ang mga Adventist naman ay bawal ang ganito, bawal ang ganito. Hindi po namin ito pinagbabawal dahil lang basta ipinagbabawal. Hindi. Mahal tayo ng ating Panginoon. Mahal tayo niya na gusto tayong magkaroon ng magandang kalusugan. Kaya nga po, itinuturo natin ang tunay na prinsipyo ng kalusugan. Ika-8, ang tunay na iglesia ay naniniwala sa ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Yan po ay pag-aaralan natin sa susunod na mga araw. Tito 2:13, na hintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Tayo po ay mapalad sapagkat meron tayong magandang balita. Ano ang magandang balita? Sapagkat ang Panginoong Hesus ay muling darating. Ayan, wawakasan niya ang lahat ng mga paghihirap na atin pong nararanasan na ito. So, tayo ay merong mapalad na pag-asa sa muling pagdating ng ating Panginoon. At hindi lahat ng iglesia ay naniniwala po dyan. Tayo po ay mayroong magandang balita na ipinaabot sa ating lahat. Ito po ang mga katangian ng iglesia, ang sabi, na magbibigay sa atin ng kaliwanagan, ng kaliwanagan. Kung gusto po nating i-review ito,
panoorin nyo ulit ito para po mas ma-retain sa isip natin yung ating pinag-aralan sapagkat kulang po ang panahon natin para ito'y himay-himayin natin. Ano po? Ngunit nais ko pong iwan sa inyo ang pag-asa mula sa ating Panginoon. Ang sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino mang makararating dun sa langit kundi sa pamamagitan ng ko, ang sabi ng ating Panginoong Hesus. Kaya mga kaibigan, mapalad kayo na narinig ninyo ang katotohanan ito, ang liwanag ng katotohanan ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon lamang ang makapagliligtas sa atin. Kaya nga po, tayo ay sumunod sa ating Panginoon. Ang sabi niya, kung ako'y inyong iniibig, susundin niyo ang aking mga utos. Kaya iniiwan ko po sa inyo ang pag-asang ito. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal po naming Panginoon. Nagpapasalamat po kami sapagkat kayo ang liwanag ng aming buhay. Kayo ang nagbibigay sa amin ng tamang bitamina ng aming spiritual health. Na kami po ay kapag lumapit sa inyo at sundin namin ang inyong kalooban ng may pagmamahal, amin pong mararanasan ang kaliwanagan, ang kasiyahan sa aming mga puso sa gitna ng pandemya. Hindi po imposible na maging masaya kami bagaman meron kaming krisis na kinakaharap sapagkat ang Panginoon ang aming liwanag. Maraming salamat po sa magandang balitang ito na amin pong pinag-aralan. Pagpalain po ang bawat isa sa amin, ang aming mga taga-subaybay, ang kanilang mga kasambahayan. Kung meron po sa kanilang may sakit, Panginoon, salamat sa inyong pagpapagaling. Kung meron sa kanilang may mga problema, salamat po na inyo silang tutulungan. Salamat sa inyong mga pangako. Maraming salamat sa pagdinig sa aming panalangin at nawa bukas sa aming pong pag-aaral muli po namin maranasan ang inyong gabay sa amin sa pamagitan ng inyong mga salita sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at bukas magsama-sama po muli tayo. Marami pong salamat Ma'am Ay sa muli po ninyong pagbabahagi sa amin ng kaalaman ngayong araw. Inyo pong tinalakay ni Ma'am Gabin ang kahalagahan ng sikat ng araw. Sino po ba sa inyo ang ayaw mainitan? Nako, meron po ba lang kahalagahan o importance ito pong sikat ng araw? At makakatulong din ito upang mapalusog ang atin pong mga katawan. Kung napapansin po ninyo yung mga bagong silang na sanggol, habang hindi pa ganong mainit ang araw, sila po ay pinapainitan dahil ito po ay merong benefits sa atin pong kalusugan. Ang sunlight po o ang light o ang ilaw ay kumakatawan din sa Panginoon. Ang Panginoon ang ilaw na nagbibigay liwanag sa madilim na sanlibutan na atin pong kinalalagyan ngayon. Kaya nga po kung tatanggapin natin ang Panginoon, sangayon sa atin pong pinag-aralan ngayon, sa pangunguna po ni Ma'am Gabin, kung atin pong tatanggapin ang Panginoon, tayo po ay hindi na mamumuhay sa kadiliman. Tayo po ay mamumuhay sa liwanag dahil tayo po ay nakay Kristo. Kung kayo po ay merong mga katanungan o meron po kayong nais na iparating sa amin, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777 o sa numerong 0968-8536-607, 0968-8536-607. Maaari rin po kayong magpadala ng inyong pong mga mensahe o katanungan sa atin pong email address connect@adventist.ph. Sa meron pong mga Facebook account dyan, maaari rin po kayong magpadala ng mensahe sa atin pong Facebook page, facebook.com/AWR Luzon, Philippines. Ang Apokalipsis 22 verse 20 po ay nagsasabi, ang nagpapatotoo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, darating ako. At habang inaantay po natin ang kanyang pagdating, panghawakan natin ang kanyang salita. Sa Isaiah 59 verse 1, narito, ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na di makapaligtas, hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y makarinig. Tayo po ay magkikita-kitang muli. Sa ngayon po, stay safe and healthy.